Husqvarna Svartpilen. Ay nako, ang hirap ibigkas. Basta ito yung motor na to galing sa ano, ayan, basahin niyo yung brand niya, ayan oh. Husqvarna Svartpilen. Kahit ano pa yan, basta yan na. So eto, in favor dun sa aking kaibigan kasi hindi pa siya marunong magmotor, kaya sa akin niya pinauwi. Kabibili lang namin kanina, so hindi niya kayang i-drive, so ako na muna mag-uwi. So eto, I got the chance na pag-aralan tong motor. Ayan. At i-review na din. So eto, matagal ko na to nakikita sa market. Actually bago ko nabili yung Kawasaki Ninja ko, nakita ko na to dati. Naano ko na rin to, nasakyan ko na to dati. So for one being used to sitting, driving Kawasaki Ninja, merong difference yung driving position niya. Kung makikita nyo, relax na relax yung sitting position natin dito. Tapos medyo mataas ng konti yung handlebars. Yan. Masarap din i-handle, no? Masarap i-maneuver kasi medyo maliit yung wheelbase nito, hindi katulad sa Kawasaki Ninja. So yung wheelbase nito medyo maiksi, kaya madali siyang iliko. Tapos ayun nga, yung side mirror niya, eto medyo mataas, kaya ninibago ko, pero malaki yung field of view niya. So okay naman pag nagda-drive. So mag-a-adjust ka lang kasi sa Ninja naka-forward yung side mirror ko. Dito parang siya malapit sa akin, kaya talagang mag-iiba ka ng position pag tumitingin ka dito sa salamin, which is something na ayoko sa mga touring bikes. Kasi sa sports bike nasa harapan mo yung side mirror hindi mo na kailangang lumingon. In terms of power naman, hindi naman siya ganun kalakas. Siyempre iba pa rin yung Ninja 400 being compared dun sa motor ko, kasi yun lang naman ang lagi kong ginagamit. Ang masasabi ko lang, lesser power to. Single cylinder kasi ito So technical wise or sa design wise, talagang hindi natin maalis na medyo mababa ang power pagka single cylinder, pero hindi naman siya ganun kahina. Actually malakas din siya, pero hindi naman siya papahuli. Ayan sarap din gamitin. Saka ang kagandahan dito, relax yung katawan, saka magaang siya, very nimble. Ang ganda ng handle niya. So isa sa downside na napansin ko sa kanya, yung pagkapa ng neutral, medyo challenging siya kasi ang hirap ipasok sa neutral. Kasi yung Kawasaki Ninja, basta nag-drop ka ng 0 sa speed, pag sinungkit mo yung cambio niya from first gear, matik yun ang punta niya sa neutral. Pag sinungkit mo pataas, hindi siya papasok ng segunda. Eto, kakapain mo yung in between ng primera at saka ng neutral saka ng segunda. Yun. So hindi siya ganung kadali sungkitin, pero sanayan lang din. Dati meron akong motor na ganyan, yung Rouser minsan talaga hirap na hirap ako kapainin. Okay din naman yung kanyang torque. Yan. So ang sarap kakaibang riding experience. Kasi hindi siya nakasubsob. So yun nga, wala tayo sa aggressive position ngayon. Yan, pakanan na tayo dito. Then ang pasok kasi natin, papunta tayo ng Porac. Doon tayo dadaan sa Porac. Yun lang, matraffic ngayon. Alala ko na dahil panahon na naman ng pangangampanya. Uso na naman ng pangangako, mga pangakong napapako. Ayan. Ay nako, pag eleksyon ganyan talaga ang trending natin. Maraming nangangako pero laging napapako. Uy, Aerox ganda ng Aerox. Ayun traffic dun. Bira. Ay nako, dami nangangampanya. Guys, yung upuan nga pala niya, medyo hindi siya ganun ka-comfortable. Medyo matigas, no? Yung foam niya matigas, pero hindi naman ganun katigas.
Kaya lang, not what you expect sa mga motor na malambot yung ano, pag nasanay ka sa ibang motor. So, kung long drive din, medyo makakaramdam ka ng ngawit dito sa puwet. Okay guys, nandito tayo sa loob ng Porac. Porac pa din. Ang laki kasi ng Porac no? Kasi dito ako dumaan sa looban. Parang labas ko nito is dun sa may ano na, dinalupihan sa kataasan. Guys, isa pang napansin ko sa kanya, since single cylinder siya, medyo mabibrate no? Mabibrate yung kanyang makina. Hindi naman ganun kagrabe pero mabibrate siya. Mararamdaman mo siya pag matagal ka na nagra-ride no? Matagal mo nang ginagamit. Pero ano naman, tolerable naman, hindi naman siya ganun kagrabe. Kaya lang compared nga sa mga ibang merong dual cylinder, 3 cylinders or 4, medyo pino yung takbo yung makina niya. Siguro yun yung factor niya dahil nga isa lang yung cylinder niya, isang piston. Kaya nagkukos ng vibration. So yun lang ang observation ko sa kanya ngayon. Dahil ilang oras na rin ako nagda-drive. So overall sa aking driving experience dito sa Husqvarna Svartfilen 401, yun, kailangan dahan-dahanin mo dahil siguradong mabubulol ka dito sa brand name na to. But anyway guys, yun nga, sabi ko sa overall driving experience ko, hindi naman tayo nabitin sa power. Kaya nating umovertake pag kailangan. Hindi tayo nabibitin pag umovertake tayo no? Tapos sa top speed, hindi na natin nakuha yan dahil yun nga, ang ating biyahe ay conservative lang. Dahil hindi naman sa atin to, binigyan lang tayo ng privilege gamitin. So yun, enjoy lang natin yung performance niya, experience natin. So yun, diba? Ilang oras na ako nag-drive. Nandito na ako ngayon sa may luwakan na. Kanina kataasan. So maganda yung performance niya. Yun nga lang talaga, merong mga drawback pagdating sa vibration, saka sa sitting position. Sitting position walang problema, yung upuan na may problema. So kita nyo guys, sa ilang minuto, may isang oras na ba? Let's say 1 hour or less than 2 hours ko siyang ginagamit. Nagamay ko na yung ano niya, yung tamang body position niya. Ipoporma na natin yung katawan natin at saka yung timing ko sa mga pagsingit-singit. So ganun lang naman guys, paghahawak kayo ng panibagong klase ng motor, take time to familiarize the bike. Huwag yung pagsakay ninyo rat-rat agad. Kasi for sure merong magbabago sa controls niyan at saka dun sa estimation mo dun sa kalsada, sa pagliko, sa speed. So ayan, kanina nabibitin pa ako, nag-aalangan ako dun sa pag-arangkada dahil inaalalayan natin. Pero ngayon for continuous less than 2 hours, maganda na yung feel natin dito sa motor. Hindi na tayo naiilang. Nakita nyo yung ginagawa niyang dalawang yan. Ito kasing nasa kanan na motor, most likely ayaw umi-start nyan or walang gasolina, hindi natin alam. In short, ayaw niya umandar, kaya tinutukuran nung nasa kaliwa. Yan, ganyan ang buhay ng mga motorista. Dati nagganyan kami ng tropa hindi ko naman yun, yung tropa ko si Jeric. Nagpunta kasi kami dati sa Baguio. Nung pauwi na kami, yung isang tropa naputol yung clutch, kaya hindi niya mapaandar. So ganyan ang ginawa. Delikado yung ganyan, kaya lang alam mo naman ang barkadahan, ganyan talaga, walang iwanan, di ba? Masakit kasi yung iniiwan Umugot ka pa, sige hataw,
yan eh. So now malapit na po tayo sa bahay, ilang kilometers na lang or meters. So hanggang dito na lang po ang ating vlog. Kung nagustuhan nyo itong vlog na ito, huwag po kalimutan mag-subscribe. Pakihit na rin po yung notification bell natin para sa mga susunod nating videos. At lagi nyo pong tatandaan, always ride safe and God bless. Yan, liliko na tayo. Nandito na tayo sa Lincoln Heights. Ay nako, nakaharang ang bus.